Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ito pong dating Senator Antonio Trillanes IV mga kababayan ay may ibinulgar po na meron daw pong nangyayaring recruitment yan po sa mga miyembro, active senior members ng Philippine National Police. So sila daw ay nire-recruit para mag-take part dito po sa ito ang pinaka-latest ouster plot against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayan mga kababayan yung breaking news. At ayon kay Antonio Trillanes, may na-identify na active senior PNP official na yun nga ang ginagawa since last year pa ay nag-recruit na sila ng mga PNP officials. Pero ayon kay dating Senator Trillanes, hanggang ngayon daw ay wala pa silang nare-recruit. At sa military naman, sabi niya, may mga retired officials ng Armed Forces of the Philippines, AFP, na nag-attempt din na mag-recruit ang active soldiers o active mga sundalo dyan sa Armed Forces of the Philippines. Ito po, pakinggan po natin itong pahayag ni Antonio Trillanes IV. Based sa informasyon natin, may mga na-identify na active senior PNP officials na involved dito pero wala pang nare-recruit na active AFP. Pero na-identify na yung mga retired and former cabinet o senior officials ni Duterte na nagre-recruit sa mga active AFP members. Pero since last year, wala pa silang na-recruit. Okay, so mabigat yun mabigat Nagbanggit etong si dating Senator Antonio Trillanes ang pangalan. Malamang mag-react na naman itong mga DDS mga kababayan. So meron daw ginagawang ouster plot o may pinaplanong ouster plot itong grupo ni Duterte para patalsikin itong ating Presidente Bongbong Marcos sa pwesto. At base rin sa naririnig ko, itong araw nangyari dyan kanina dyan sa Senado, at itong nagdaang hearing pa, itong hearing dito po sa PDLX at dito sa sinasabi nilang pag-singhot-singhot ng powdery substance yan daw sa isang hotel o isang condo dyan sa Rockwell dyan sa Makati. Ito raw ay parte rin ng plot para patalsikin si Presidente Bongbong Marcos. So mamaya, meron din mamaya ito pong may sugrali dyan naman sa Negros Oriental. Dyan daw sa harap ng provincial capital. Ito, alam naman natin na ito talagang sila'y nananawagan na patalsikin o bumaba sa peso itong si Pangulong Bongbong Marcos. So malamang parte rin ito ng kanilang pinaplanong plot. Diba? So ang daming kilos na nakita natin ngayon dito sa opposition ko Kasi parang sila na raw ang opposition ngayon Kaya naman binulgar na ni dating Senator Trillanes yung binabalak na itong grupo ni Duterte. Pero mga kababayan, ayon naman sa PNP, pakinggan natin itong statement ng PNP kung ano ba ang kanilang masasabi dito sa tangkang pagpabagsak sa administrasyong Marcos. At ayon dito sa Philippine National Police ay kanilang minomonitor at itinanggi na may mga pulis na sangkot. So ito, pakinggan natin itong statement ng PNP. Ma'am, hindi ko natin alam kung saan po nakukuha po ni dating sinagawa Antonio Trillanes yung kanyang pananalita na binitawan ni Tina. But sa pangati po ng PNP ay nausap po natin mismo yung ating PNP regarding that issue kanina at maging yung ating mga intelligence units po dito sa PNP. At wala po tayong namumonitor na sino man na aktibong pulis na involved allegedly dyan sa sinasabi pong destabilization plot. At wala po tayong namumonitor na any
destabilization plot for that. Namin po sa kanya, yung pagkakataon na linawin po yung kanyang pananalita. But on the part of the PNP, ay inuulit ko po, ay wala po tayong monitor na anumang destabilization na plot laban po sa ating administrasyon. At ang pakiusap lang po natin, kaya madalang-dalang na dating Senador Trillanes sa please spare the PNP dito po sa mga issue po na ito at nakafocus po tayo sa ating pagtupad ng ating mandato at dahil na nga po ay nagpunta yung ating Chief PNP sa PNP-NCRPO at we would like to share na mataas po ang mukha ng inyong kapulisan dahil po sa mga binibitawang po panalita ng ating Chief PNP at wala pong rason ang sino mga aktibong yan po ng PNP para lumahok po dito sa sinasabi po ng stabilization. At ulitin po natin, wala po tayong namomonitor na anumang destabilization ng plot at the PNP will remain apolitical at we will always uphold po yung ating constitution. Okay, so yan po yung statement ng Philippine National Police. At ini-question nila itong si Trillanes. Sir Trillanes, saan mo raw nakukuha yung binabalita mo? In fairness naman to former Senator Trillanes, alam naman natin na hindi ito magsasalita nang wala siyang intel. So bilang dating sundalo at bilang dating official din, maingat din yan sa paglalabas ng mga ganyang klaseng mga classified information at hindi siya basta-basta maglalabas ng mga ganyang impormasyon nang wala siyang basihan. Kasi mahirap na baka sabihin kakalat ka ng chismis at ang ginagawa mo ay ginugulo mo itong ating bansa. Kumbaga gumagawa ka ng kwento para matakot itong ating mga kababayan at iligaw ang taong bayan dito sa mga mali-maling impormasyon. Pero sabi na naman ng PNP, wala naman daw silang namomonitor. Pero sinabi na naman ni Antonio Trillanes may mga nangyayaring recruitment. Pero so far, wala pa na mga PNP personnel na sumasama. So, ibig sabihin lang, may tiwala ang ating military, ang kapulisan dito sa pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos. At alam nyo, dapat ay ang bantayan nila itong yung mga grupo na panayang kilos protesta. Yan po ang yan po ang nagpapagulo sa bansa. Yan po ang gumagawa ng mga paraan o panghihikayat na na sabi nga ito nga si Alvarez isa pantulongges yan Sinabihan ba naman itong Armed Forces of the Philippines na mag-withdraw ng support dito sa Chief Executive? So maraming ganyan. At halata naman itong grupo ni Duterte, ito pong mga DDS, alam naman natin na yung talagang layunin nila sa kanilang mga rallies ang tukawin ng puso ng mga tao, magtanim ng mga maling impormasyon, galitin ng tao para alisin ng mga tao yung kanilang suporta dito sa ating present government. So tayo naman mga kababayan na sumusuporta sa gobyerno, dapat sabihan po natin yung ating mga kababayan na huwag basta-basta maniniwala dun sa mga sa panghihikayat ng ibang grupo dyan na sumama sa kanila, maniwala sa sinasabi nila at tumalikod sa pagsuporta sa gobyerno. Alam niyo, wala pong ibang susuporta sa gobyerno kundi tayo mga Pilipino. Mas maganda pong suportahan natin ang ating gobyerno kaysa suportahan natin yung mga sumisira sa ating gobyerno. So, yun lang. Yun lang muna mga kababayan. Maging po tayo, maging mapagmatsyag dito sa mga kilos ng mga ginagawa lalong-lalo na ng grupo ni Duterte. Bantayan natin simula doon sa kanilang mga taga-suporta, bantayan natin doon sa kanilang mga vloggers, bantayan natin doon sa kanilang mga mga kaalyado. Makikita naman natin kung talagang sila'y kumikilos na para pabagsakin itong ating Pangulong Marcos. Kasi sa totoo lang itong mga kilos protesta, itong mga rally, prayer rally, itong peace rally, isa na pong isa na pong paraan yan na na talagang parte, masasabi natin parte ng plot para destabilize itong gobyerno. Kaya sana mga kababayan, huwag po tayong magpapagamit sa grupong ito. Huwag po tayong magpapagamit, kahit abutan tayo kung magkano huwag po tayong magpapagamit kasi hindi ko maintindihan kung bakit itong mga ito ayaw magsitigil at gusto talagang pumesto agad dyan sa Malacanang
na pwede naman silang pumesto after ng termino ni Presidente Marcos. Masyado nagmamadali. Siguro hinahabol lang nila kasi nga baka by June or July dumating na itong ICC. Yari sila. Unahing arestuhin daw ayon sa report ni Trillanes ay itong si Duterte, itong tatay, tapos yung mga anak, pagkatapos naman yung mga miyembro ng PNP na nagisangkot dyan sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ilang muna mga kababayan ng ating update, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Ingat po tayong lahat. God bless po.